Ang Lakers at Warriors ngayon ang isa sa mga teams na tinututukan ang magiging galaw kung paano ng mga to masusolusyonan yung problema nila pagdating sa isang top tier na center na tinatarget nila sa parating na trade deadline. Samantalang ngayon ang isa naman sa pinakamabigat na pangalan na ngayon nga pwedeng malagay sa trade market itong si Giannis na binabantayan lang panigurado ang magiging movement sa parating na offseason, at itong si Jokic ngayon, since nang manggaling mismo sa team president ng Denver ang salitang wala na silang kasiguraduhan kung mag-e-extend pa ng contract si Jokic sa kanila. Meaning anytime pwedeng maging available nga raw itong si Jokic sa trade market. At natatabunan lahat ng pangalan ni Jokic yung mga players na nalalagay ngayon sa off-season trade. Sumusunod na lang yung posibilidad ng pangalan nitong si Giannis sa trade market. Maagang nalaglag sa playoffs run ang Lakers at Warriors as usual dahil sa kahinaan ng mga to sa interior defense at rebounding na tinapos nila ang season gamit lang ang small ball lineup. Nakita ng maraming analyst ngayon na hindi na talaga umuubra ang ganyang klaseng strat, lalo na sa bawat season ay nag-a-upgrade talaga into size ang bawat teams. Kaya talagang ang focus ng mga to ngayong off-season ay masolusyonan ang problema nila pagdating sa rim protection and rebounding, and syempre ang defensive depth nila kasama na rin yung floor spacing. Pareho ang Lakers at Warriors ngayon na may interior defense weakness. Ang tanong na nga lang ngayon kung paano nila mareresolba yan at kung mareresolba nila yan parehas. Lalo na parehas din yung mga to na may problema pagdating sa salary cap flexibility. Ang Lakers sa rebounding at paint defense at ang Warriors size and mismatch physical centers ang hinahanap ngayon sa trade. Pareho silang naghahanap ng center na may shot blocking at rebounding capacity para nga mapunan ang kakulangan pagdating sa front. At mismo ang off-season na to yung pagkakataon sa Lakers at Warriors na maging active sa pag-target ng mga vertical shot blocking na big man. Kailangan ng Warriors ang pag-a-adjust ng size at balancing lineup para nga dito sa suporta kay Curry at Butler, ganon din kay Luka at LBJ sa Lakers. Sinabi ni Dan Levy na ang focus talaga nila ngayon ay makakuha ng isang versatile center na hindi magiging burden pagdating sa salary at sa lineup, yung talagang magagamit nila at magiging worth it sa lineup ng mga to. Dahil nga sa small ball ni Draymond bilang center, hindi na nagiging sustainable yan mga pare ko sa nangyaring season. Kailangan nila ng isang big body na center na mas kaya ang physical demands ng 82 track schedule. Meaning na target nila ang isang multiple positional center, yung may kakayahang mag-switch sa perimeter defense at mala-power forward kung gumalaw. Kayang pumunto sa trees na parang pinahagingan nga raw talaga dito itong superstar na si Giannis. Ang problema lang dahil sa limitadong salary cap kasama ang aprons, kailangan nilang gumamit ng mga pre-agency, mid-level exception o sign-in trade deal para makakuha ng isang solid role center. Paalala ko lang rin mga pare ko na eligible itong si Giannis sa dalawang posisyon sa NBA, power forward o center, kaya hindi nawawala sa listahan to sa parating na off-season. Kung magiging available yan, may question mark tayo dyan. Ayon kasi kay Brian Windhorst ng ESPN, ang Warriors may sapat na mga assets na kakailanganin para makabuo ng competitive na trade package para dito kay Giannis. Kabilang sila Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at ilang future draft picks. Malaki ang contract ni Giannis, kaya kailangan talagang mag-pay cut sa malaking salary sa Warriors mula kila Butler o Green para pumasok sa cap hit ni Giannis. Kaya possible ang trade kung makukumbinsi ng Warriors ang ibang players na mag-sacrifice sa kanilang salary at gumamit ng mga role players sa trade. Si Jokic ngayon yung pinakamalaking pangalang superstar na pwedeng araw malagay sa trade market ngayon, since nang sabihin mismo ng team president ng Denver na hindi na sila tiyak sa magiging future ng superstar nila. Kaya ang daming naglalabasan na report about sa suggestion na pagsamahin itong si Luka at Jokic kasama pa si LBJ sa Lakers. Kung tayo dyan pare ko kung sakaling mangyari, ito yung magiging biggest 3 superstar in NBA history. Ang Lakers gustong makakuha rin ng isang top tier center, sobrang daming nalilink dyan, pero ni isang araw wala pa rin nakukuha ang Lakers sa trade. Natutulog yata sa pansitan itong si Rob Pelinka. Nauna pa yung drop mga pare ko na nangyari dito kesa nga makakuha sila ng isang legit center. Tapos bigla pala tayong gugulatin, another superstar pala talaga ang kukuhanin ng mga to sa isang trade. Hindi malabo yan.
Pero syempre, even na maging available pa si Jokic sa trade market na to at eksakto sa pangangailangan ng Lakers, hindi nila yan basta-basta makukuha, lalo na susugal ang Lakers sa mga role players nila at pwedeng maubos yung future draft picks nila. Inamin kasi ni Josh Kroenke na team president ng Denver na maaari silang mapilitan na i-trade ang superstar nilang si Jokic kung sakaling pumasok sila sa tinatawag na second tax apron, lalo na kung may malaking injury pa sa roster nila. Matapos ang mga early playoffs exit na nangyari at internal shake-ups at pagbabago sa GM at coach, nais ng front office sana ng Nuggets na protektahan pa itong si Jokic para sa magiging future pa nila, pero mas kailangan nga raw ng mga to na i-optimize ang financial flexibility. Pero syempre may mga insider tulad nila Shams at Windhorst na nagsasabing si Jokic malabong ma-trade at mananatili pa rin sa Denver Nuggets. Pero kung magiging available nga raw itong si Jokic ngayon sa trade market, nakikitang ang Lakers ang isa sa mga frontrunner dyan, at sa Reddit mismo at ang mga analyst naglabas ng hypothetical package mula kila Austin Reeves, Rui Hachimura, Maxi Kleber, sila Jackson Hayes, Gabe Vincent at maraming future picks ang kailangan nilang gamitin na i-offer para nga makuha sa trade itong si Jokic. Talagang mauubusan ng mga asset at future picks ang Lakers kung sakaling tutuloy sila dyan. But sure na masusolusyonan ng mga to ang problema nila sa isang top tier center at pwede ngang mas lalo pang tumaas ang tsansa nila sa pagiging champion contender ng ilang season.